ang may init na aksyon sa customs check. Higit 3 bilyong halaga ng smuggled na sigarilyo at tabako sa Agusan del Norte at 5 milyong high-grade marijuana sa Pasay nasabat ng BOC. Milyong-milyong halaga ng kontrabandong sigarilyo winasak ng BOC Iloilo. Koleksyon ng ilang pantala ng BOC sa unang 4 na buwan humataw. Commissioner Nepomuceno may hamon sa mga hindi naabot ang target. Patakaran sa mga pantalan, hihigpitan ng BOC para iwas congestion. Modernization at digitalization programs ng BOC ibinida sa GovXO Philippines Summit 2026. Border protection sa mga paliparan at pantalan, mas papalakasin sa deployment ng mga bagong customs police. Mga supermoms ng Port of Manila, pinasaya ng BOC ngayong Mother's Day. Bureau of Customs out na sa top 10 most complained national agencies ayon sa ARTA. Mga reforma ng ahensya, hihimayin sa isumbong kay Commissioner. Nalilito ka ba sa terminal mo sa NAIA? Ultimate Flight Guide, alamin sa Know Before You Go. At sa ating good news tayo, extension validity ng importer accreditation ng BOC, pinuri ng solar industry at business groups. Mula sa pagharang ng smuggling hanggang sa pag-iingat sa inyong mga balikbayan box, bawat container na dumadaan sa ating mga port may kwento ng malasakit at proteksyon. Hindi lang ito tungkol sa koleksyon o kumpiskasyon, ito ay para sa inyo. Sa mga biyaherong humihingi ng gabay, sa mga pamilya ng OFW na naghihintay ng padala, at sa bawat Pilipinong may boses na nais pakinggan. Dito, ilalatag natin ang katotohanan, aaksyonan ang inyong mga hinaing, at ipapakita ang tunay na serbisyo publiko. Dahil sa Bureau of Customs, bawat kilos ay may saysay. Ako po si Carlo Lorenzo, sasamahan kayo at magsisilbing boses ninyo dito sa Customs Check. Sa Bureau of Customs, hitik ang mga aksyon at serbisyo publiko para sa proteksyon at kaligtasan ng bawat Pilipino. Pasadahan na natin ang mga kwento sa likod ng malalaking headlines dito sa Customs Balitaan. Walang lusot ang mga smuggler sa mas pinahigpit na pagbabantay ng Bureau of Customs sa mga port of entry sa bansa. Mapadroga o sigarilyo, hindi tatantanan ng ahensya matapos masabat ang 5 milyong pisong halaga ng high-grade na marijuana o kush sa Central Mail Exchange Center sa Pasay City. 54 na container ng sigarilyo at tobako na nagkakahalaga ng 3.3 billion pesos ang nasa kote naman sa Agusan del Norte. Narito ang report. Mga kahon ng kalendaryo, tracksuit at mga libro kuno. Pero sa loob ng mga parcel, may itinatago palang illegal na droga. Yan ang nabisto ng mga tauhan ng Bureau of Customs sa Central Mail Exchange Center sa Pasay City. 8 sa mga nasabing parcel ay naglalaman ng high-grade marijuana o mas kilala sa tawag na kush. Ang halaga ng mga nasabat na droga aabot sa lagpas 5 milyong piso. Ayon sa BOC NAIA, nanggaling sa iba't ibang bahagi ng United States ang mga parcel
at dumating sa Pilipinas nitong nakarang Nobyembre at Disyembre. Nakatakda na sanang i-deliver ang mga nasabing packages sa mga tanggapan sa Cavite, Laguna at Misamis Oriental. Pero dahil sa masinsin na pag-iinspeksyon ng customs, nabuko ang aabot sa 3,400 gramo ng kush na isiniksik sa mga parcel. Formal nang na-turn over ng BOC sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang mga nasabing droga para sa karagdagang chemical analysis, pagbuo ng kaso at pagsasampa ng mga kinakailangang reklamo laban sa mga responsable. Sinabi naman ng BOC na iya na patuloy nilang hihigpitan ang operasyon kontra drug smuggling sa pamamagitan ng international mail at cargo channels. Sa ilalim ng pamumuno ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno at District Collector Yasmi Obillos Mapa, nananatiling nakatutok ang Bureau of Customs sa pagpapalakas ng kampanya kontra illegal na droga at pagpapatupad ng mas mahigpit na border security sa bansa. Samantala, hili-hilirang container van naman ang tumambad sa mga otoridad sa isang container yard sa Agusan del Norte. Nang buksan, puno pala ito ng mga sigarilyo. Hindi lang yan, mayroon ding raw material sa paggawa ng tabako. May information we received from the PNP which we acted upon immediately. Nag-issue ng LOA si Commissioner and we proceeded to the site. Upon opening the container vans, nakita namin merong mga illicit cigarettes. In any situation na may makalabas na smuggled, malaking epekto. Buti na lang na stop namin po. Mismong mga tauhan ng customs ang nanguna sa inspeksyon, alinsunod na rin sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na paigtingin ang kampanya kontra smuggling sa bansa. Tumulong din sa operasyon ng Philippine National Police. 52 container van ang nakitang may laman na iba't ibang brand ng sigarilyo. Kabilang dito ang Red at Menthol Modern, Red at Menthol Carnival, Nisei Baisha, Commando at ibang uri ng sigarilyo. Samantala, 2 container van naman ang may lamang raw tobacco materials. Sa tansya ng mga otoridad, aabot sa 3 bilyon at 300 milyong piso ang halaga ng mga nasabat. Lumabas sa paunang investigasyon na posibleng galing sa ibang bansa ang mga kargamento. Pero walang maipakitang import permits, shipping documents at patunay ng pagbabayad ng buwis ang mga kinatawa ng shipping lines at consignee. Dahil dito agad na ipinapadlock ng mga otoridad ang lahat ng container vans at bantay sarado ngayon ng mga operatiba. Patuloy naman ang verifikasyon ng mga dokumento ng shipment at investigasyon kung sino ang nasa likod ng malakiang operasyon. If they find na merong liability or violation ng customs law, they will be prosecuted. If ma-determine ng batas, they will be prosecuted. Sa pahayag ni Commissioner Nepomuceno, patunay ang operasyon sa pinaigting na paghahabol ng ahensya kontra iligal na kargamento ng tabako. Anya, patuloy nilang hahabulin ang mga iligal na kargamento at palalakasin ang border security upang maprotektahan ang kita ng pamahalaan. Winasak ng Bureau of Customs Port of Iloilo ang mahigit 6,000 reams ng smuggled na sigarilyo na nagkakahalaga ng mahigit 4 na milyong piso. Ito'y para masiguro na hindi na mare-recycle at mapupunta pa sa merkado ang mga nasamsam na kontrabando. Narito ang report. Gamit ang backhoe, naghukay ng malalim sa Iloilo City Sanitary Landfill. Dito, itinapon ang mga smuggled na sigarilyong nasabat ng Bureau of Customs Port of Iloilo. Isinagawa ang disposal activity noong May 7 sa pangunguna ng Auction and Cargo Disposal Unit at Condemnation Committee. Bago tabunan, pinagpira-piraso muna ang mahigit 6,000 rings ng iba't ibang brand ng Yossi. Ayon sa BOC Port of Iloilo, ang mga ito ay nahuli sa mga operasyon mula pa noong 2024 sa buong Region 6. There were 3 operations conducted. One, the 406 reams was on August 9, 2024. The 3,600 reams was apprehended on October 20, 2024. And the bulk of these cigarettes, which was 2,350 reams, was apprehended on January 16, 2025. Aabot sa mahigit 4.2 milyon pesos ang halaga ng mga sinirang sigarilyo. Pero ayon sa BOC Port of Iloilo,
walang naaresto sa lahat ng mga isinagawang operasyon. Karamihan daw sa mga sigarilyo ay sa mga warehouse na kumpiska. May mga suspected persons pero hindi talaga na-aresto eh. Dumalo naman sa disposal activity ang mga kinatawan mula sa Customs Intelligence and Investigation Service, Commission on Audit, Environmental Management Bureau Region 6 at iba pang lokal na ahensya para tiyakin ang maayos at transparent na proseso ng pagsira sa mga kontrabando. Ayan yung isa sa mga marching orders ni Commissioner na talagang we have to protect our borders against illegal drugs, smuggled cigarettes, illegal agri-products, and yung mga illegal vapes sa ating mga jurisdiction. So this is one way of protecting the health, the well-being of our constituents here sa Region 6, Western Visayas. Kumpiskado ng Bureau of Customs ang delivery truck ng isang courier company sa Zamboanga City. Yan ay matapos makumpirma na 3 beses nang nasangkot ang parehong sasakyan sa iligal na kalakalan ng smuggled na sigarilyo. Ayon kay Port District Collector Elenita Abanyo, idinahilan pa noong una ng kumpanya na wala silang kinalaman sa iligal na kargamento. Pero sa mga sumunod na operasyon, nahuli na naman ang parehong sasakyan kung kaya tuluyan nang naglabas ang BOC ng Warrant of Seizure and Detention laban sa truck. Sa huling operasyon, naaresto ang driver at nasabat ang tinatayang 5.9 million pesos na halaga ng mga iligal na sigarilyo. Dahil sa 3-strike rule, permanente nang ipinagbawal ng ahensya ang operasyon ng truck sa ilalim ng Customs Modernization and Tariff Act bilang bahagi ng mas pinahigpit na kampanya kontra smuggling. Kasalukuyan nang nasa kustodiya ng pulisya ang driver habang inihahanda na rin ang reklamong kriminal laban sa sospek at sa mga operator ng kumpanya. Humataw sa record-breaking na koleksyon ang ilang port district ng Bureau of Customs sa iba't ibang panig ng bansa sa unang 4 na buwan ngayong taon. Bilyong-bilyong piso ang ipinasok nila sa kaba ng bayan. Pero sa kabila nito, may mahigpit na hamon naman si Customs Commissioner Ariel Nepomuceno sa mga pantalan na hindi nakaabot ng target. Narito ang report. Humataw sa koleksyon ang ilang pangunahing pantalan ng Bureau of Customs sa unang 4 na buwan ngayong taon. Kabilang sa top revenue collectors ng customs sa unang quarter ang Manila International Container Port at Port of Batangas. Sa unang 4 na buwan pa lang kasi mula Enero hanggang nitong Abril, aabot na sa mahigit 158 billion pesos ang nakolektang kita ng 2 district ports, parehong lagpas sa kanilang target. Ang Port of Batangas halimbawa, pumalo na sa 79.6 billion pesos ang kinita. 20.4 billion pesos dito ang nakolekta nito palang Abril. Yung Port of Batangas ang biggest contributor for revenue among the other ports. Kasi we were able to have an excess of 2.367 billion excess for the month of April. Ayon kay District Collector Carmelita Talusan, malaking susi sa malakas na koleksyon ng Port of Batangas ang pagtutok nila sa automation ng kanilang mga proseso para mas maging epesyente ang mga transaksyon. Bukod pa riyan, ang maayos na ugnayan nila sa mga importer para tiyakin ang tuloy-tuloy na pagpasok ng mga kargamento. That's the reason why mabilis yung aming proseso. We prioritize also trade facilitation here, not only because we need to meet the target, but we make sure also na mabilis yung proseso dito sa Port of Batangas. That way, nagkakaroon kami ng mas madaming importers and interested stakeholders. Maganda rin ang ipinakitang performance ng Manila International Container Port o MICP. Mula Enero hanggang Abril, pumalo na sa 78.9 billion pesos ang nakolekta nilang kita. Aminado si MICP District Collector Felipe Geoffrey de Vera na malaking hamon ang congestion sa kanilang pantalan. Kaya bukod sa automation, doble kayod din daw ang mga tauhan ng MICP para mas mabilis ang pagproseso sa mga kargamento. Yung greatest asset talaga ng port natin dito is yung
mga tao. As far as modernization is concerned, ang ginagawa lang namin, meron lang kaming ginawang system para monitor yung mga age increase namin. So nakikita namin kung ano yung unpaid at ano yung mga tumatagal na. So para matututukan namin yun at matatawagan namin yung mga kliyente namin na, bakit ito medyo unpaid, bakit po hindi binabayad, para magbayad sila agad. Sa ngayon, aabot na sa 1.1 billion pesos kada araw ang target makolektang kita ng MICP. Para mabot yan, nakalinya na ang pag-upgrade sa Port of Manila para tugunan ang issue ng port congestion sa Pantalan. Yung pito namin na berth, meron silang target by third quarter or fourth quarter this year, mag-open yung berth number 8. So ma-accommodate na naman tayo ng isa pang ship pag yun nag-operate na. Bukod naman sa Port of Batangas at MICP, kasama rin sa lumagpas sa kanilang target na koleksyon ang NAIA, Port of Subic, Davao, Cebu, Cagayan de Oro at marami pang iba. Kaya labis ang pasasalamat ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno sa record-breaking performance ng mga district ports. Yung buwan lang mismo ng Abril, 86 billion plus yun. Ang target kasi sa 79 billion. So 86 billion plus. So sumobra tayo o surplus ng 7.8 billion. Ngayon, talaga record-breaking yan. Kaya nga ako nagpapasalamat, masaya ako, nagpapasalamat ako sa ating mga tauhan, lalo-lalo na sa mga port collectors. Dahil ang record-breaking performances, ito, number 1, ito ang pinakamataas na koleksyon ng buwan ng Abril sa lahat ng mga taon. At yung January naman hanggang end of April, yung total na nakolekta natin dito, record-breaking yung kabuuan din yan sa buong napakahabang kasaysayan ng Bureau of Customs. At yung surplus mismo, nagkaroon ng surplus na 7.8 billion, napakataas noon. Ang ibig sabihin yan, nagiging mas mahigpit yung computation ng ating mga taon. Nakadagdag pa sa kita ng customs ang mas mahigpit na kampanya ng BOC laban sa smuggling. Kaya labis ding ikinatawa ni Pangulong Bongbong Marcos ang performance ng ahensya. Narating niya sa akin mismo na nagpapasalamat siya at sinabi ko rin naman sa ating mga kasama sa Bureau of Customs na nagpapasalamat ang ating Pangulong Bongbong Marcos sa napakagandang ginagawa ngayon ng Bureau of Customs. Hindi lang ngayong Abril, since July last year, nagpapasalamat siya tuloy-tuloy. Maganda ang ating collection performance. Napakarami natin nahuhuling smuggled goods, lalo ang illegal drugs at ang mga agricultural smuggling. Ang laki ng nagagawa natin. At yung modernisasyon na ginagawa natin upang talaga matigil itong problema sa BOC, alam ni Presidente yun. Natutuwa siya at yan ay pinararating ko lagi sa ating mga tauhan. Sa kabila ng magandang koleksyon sa mga unang buwan, nagpaalala pa rin si Commissioner Nepomuceno na tuloy-tuloy pa rin dapat ang trabaho. Lalo't kailangang maabot ang 1 trilyong piso na ang koleksyon, target ng BOC ngayong taon. At tingin ko kaya naman, given the trend ng aming performance, yung mga port collectors, naniniwala ako na kaya namin makolekta, kaya nila ma-deliver yung inaasahan ng bansa na 1 trillion peso worth of collection. Nagbabala rin si Commissioner Ariel Nepomuceno na may kalalagyan ang mga kawani ng customs na hindi maaabot ang target na koleksyon at masasangkot sa katiwalian. Kailan maghabol sila? Yung port collectors, sa pangalan lang ng kanilang trabaho, collector di ba? Wala silang dapat isipin araw-araw, dapat paano makakolekta ng tama. Ayoko na magtanggal ng tauhan Napakarami ko nang tinanggal. Hindi ako masaya doon. Kailangan kong gawin na magtanggal ng tauhan na hindi kaya mangolekta ng tama at yung mga tauhan na na-i-implicate o na-iuulat na kasama sa hindi magandang gawain na smuggling. Hindi ako masaya pag nagtatanggal ng tao. Subalit, ginagawa ko yon at gagawin ko yan pag kinakailangan. Susunod, mga barkong matagal nang nananatili sa mga pantalan, posibleng pagmultahin. Mga bagong recruit na Customs Police, lalong magpapalakas sa puwersa ng mga nagbabantay sa border ng bansa. 2 opisyal ng Customs, ginawaran ng marangal na titulong Sultan at Datu sa Mindanao. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng Customs Check. Dahil sa importasyon o pag-aangkat, mas nagiging accessible ang mga produktong galing ibang bansa para sa mga mamimiling Pilipino.
At para sa maraming negosyante, ang importasyon ang daan upang makapagdala ng mas maraming pagpipilian sa ating mga pamilihan. Ngunit ang pagpapasok ng produkto mula sa ibang bansa ay may kaakibat na proseso at tamang dokumento. Ang Bureau of Customs o BOC ang ahensya ng gobyerno na nangangasiwa sa lahat ng kalakal na pumapasok at lumalabas ng Pilipinas. Sinisigurado ng ahensya na legal, tama at naaayon sa batas ang bawat shipment. Kailangang sundin ang mga patakaran ng BOC upang maiwasan ang pagkaantala, multa o pagkakakumpiska ng kalakal. Sa ganitong paraan, ligtas ang iyong negosyo at protektado rin ang mamimili. Sino nga ba ang importer? Ang importer ay negosyanteng nagpapasok ng produkto mula ibang bansa papunta sa Pilipinas. Para makapag-import ng legal, kailangan ang mga sumusunod. Una, Import Entry Declaration. Pagdedeklara ng mga produktong ini-import. Pangalawa, Bill of Lading o Airway Bill, katibayan ng kargamento mula sa pinanggalingan. Pangatlo, Commercial Invoice, invoice mula sa supplier. Pang-apat, Packing List, detalyadong listahan ng laman ng shipment. Panglima, Import Permit o License, kung kailangan para sa regulated items gaya ng pagkain, gamot at electronics. Pang-anim, Duty at Tax Payments, pagbabayad ng buwis at iba pang kaukulang bayarin. Narito ang simpleng proseso ng importasyon. Step 1, magrehistro sa BOC. Kumuha ng importer accreditation sa BOC. Step 2, ihanda ang mga dokumento, invoice, bill of lading, packing list, at import license o permit kung kinakailangan. Step 3, i-file ang Import Entry Declaration sa BOC E2M system o sa tulong ng customs broker, isang lisensyadong profesional na tumutulong sa pagproseso ng papeles. Step 4, Customs Inspection at Release. Sinusuri ng BOC ang shipment bago ito ilabas. Step 5, bayaran ang duties at taxes batay sa classification at halaga ng kalakal. Step 6, release. Kung hindi tama ang proseso o kulang ang dokumento, maaaring maantala ang pag-release ng shipment, mapatawan ng multa at ma-seize o makumpiska ang kalakal. Mga praktikal na tip sa mas maayos na importasyon, gumamit ng tamang HS code para sa classification. Siguraduhing kumpleto at legal ang dokumento. Kumonsulta sa customs broker o BOC help desk. Ang importasyon ay malaking oportunidad para sa negosyo. Ngunit ito ay dapat na legal, maayos at transparent upang maprotektahan ang iyong negosyo at ang buong pamilihan. Katuwang mo ang Bureau of Customs. Isang mensahe at serbisyo publiko mula sa Bureau of Customs. Tapat sa serbisyo, nagpapaalala para iwas perwisyo. May nais ka bang iparating kay COM? I-report na yan kay COM. Bureau of Customs. Serbisyong may integridad. Nagbabalik ang Customs Balitaan. Bukod sa pagsawata sa mga kontrabando, tinutugunan ngayon ng Bureau of Customs ang problema sa port congestion dahil sa malaking epekto nito sa bulsa ng mga ordinaryong Pilipino. Ayon sa BOC, pinababagal din ng matagal na pamamalagi ng mga barko sa pantalan ang paglago ng ekonomiya ng bansa. Kaya naman, naghihigpit na sila sa mga importer at shipping lines para maiwasan ang pagsiksikan ng mga container. Narito ang report. Hindi lang mga importer,
Shipping lines at mga opisyal ng Bureau of Customs ang apektado kapag may port congestion o pagsisikip ng pantalan o pagkakaantala sa mga daungan. Ito ang sitwasyon kung saan nagkakaroon ng matinding traffic ng mga barko, kargamento at truck na nagiging sanhi ng pagkaantala sa paglabas at pagpasok ng mga produkto. Paliwanag ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, direktang mararamdaman ang epekto nito sa bulsa ng mga ordinaryong Pilipino. Pag may congestion, babagal yung galaw, ano? So, tataas yung binabayaran ng mga importers. Pag mataas ang binayaran ng importers, mamahal din yung bilihin. Kaya naman para maiwasan ang pagsiksikan ng mga container, mas pinaigting ng customs ang kanilang patakaran sa mga pantalan. Sa pagpasok ng 2026, ipinatutupad na ng BOC ang mahigpit na 90-day container dwell time para sa mga foreign shipping container, lalo na sa mga pantalan sa Maynila. Nanawagan din ng BOC sa mga shipping line na alisin na ang mga bakanteng container para makapasok ang mga parating na shipment. Ayon kay Commissioner Nepomuceno, maaari nang maningil ng dagdag na buwis o multa ang customs kapag lumampas sa itinakdang palugit ang mga containers sa pantalan. Beyond those periods ng 30 days and 90 days, we will consider the containers, ituturing na namin yung mga containers nila na in-import na yun. Sisingilin ko na yun. At kapag di nagbayad yun, pwede rin naming i-seize yun. Magiging government property yun. Again, pag naging government property na yun, pwede ko ibenta yun. Pero isa lamang daw iyan sa mga panandaliang solusyon ng customs para panatilihing maayos ang daloy ng mga cargo. Giit ni Commissioner Nepomuceno, hindi lang sa BOC nakasalalay ang pagresolba sa port congestion. Hindi lang naman yan doon sa loob ng ports. Dapat maunawaan nating lahat. Ang congestion, yung kabuuan ng buong trading environment natin. Anya, kailangang sabayan ng mga pangmatagalang solusyon ang kanilang mga polisiya para tuluyan ng marisolba ang problema. Unang-una na rito ang pag-aayos sa infrastruktura ng mga pantalan. Sa Maynila, no, MICP at Port of Manila, no, yung mga pantalan na yan, nandyan na yan after World War II. Ganyan na yan eh. Ang populasyon tumaas na, no? Lumaki na. Pero yung mga ports natin, pare-pareho lang ang sukat. Ayon kay Commissioner Nepomuceno, maganda ang naging hakbang ng isa sa pinakamalaking port operator na nagbukas ng panibagong port sa Batangas para mabawasan ang trapiko sa pantalan sa Maynila. Mahati yung pupunta sa Maynila, yung mga nasa southern provinces ng mga manufacturers and traders, doon na sila pupunta. So makakatipid na rin ng logistical cost and later on, magre-reflect yan presumably sa cost, yung ultimate cost of our product. Pero dahil pang long term ang solusyong iyan, patuloy munang paiigtingin ng BOC ang kanilang mga kasalukuyang polisiya. Layon nitong siguraduhin ang mas maayos na daloy ng mga container upang hindi na magdulot ng dagdag pasanin o kalbaryo ang port congestion sa buhay ng mga ordinaryong Pilipino. Yung mga kababayan nating mahirap, mararamdaman nila yung pag nagmahal yung bilihin. So yung port congestion, hindi lang yan operational issue ng BOC or ng ports or ng PPA. Problema ng buong bansa yun. Kaya dapat talagang harapin natin yun. Mas paiigtingin pa ng Bureau of Customs ang integridad at serbisyo sa publiko sa pamamagitan ng isang bagong inisyatiba na nagsisimula sa pagbabago mula sa loob ng ahensya. Inilunsad kamakailan ang Integrity, Accountability, and Modernization in the Bureau of Customs o IMBOC movement sa ilalim ng pamumuno ni Commissioner Ariel Nepomuceno. Ilang resource persons ang inimbitahan, gaya na lang ng kilalang motivational speaker at corporate trainer na si Anthony Pangilinan para talakayin ang kahalagahan ng ethical conduct, personal accountability, people-centered leadership, at malinaw na direksyon tungo sa makabuluhang reforma sa ahensya. Ang inisyatibang ito ay bahagi ng governance reform agenda ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Layunin nitong himukin ang mga opisyal at kawani na magkaroon ng shared responsibility o magkakasamang pananagutan sa pagbabago. Nakatuon din ang programa sa pagpapalakas ng integridad at pagsusulong ng modernisasyon. Amo ng ahensya sa lahat ng kawani, magkaisa para sa isang mas tapat at service-oriented na Bureau of Customs para maiangat ang kalidad ng serbisyo publiko at maibalik ang tiwala ng mamamayan sa ahensya. Lagi po tayong accountable sa lahat po ng ating ginagawa at ito naman ang modernization, ang pagbabago ng ating Bureau of Customs. Leadership is in charge of putting the right people in the right
places, which leads to explosive growth. Things that we can only do as humans, as executives, no matter how good we are, no matter how dedicated we are, no matter how good our skills are, limited yan, tanggapin na natin. Sa the decades of neglect and abuse done to BOC, ang dami-dami naging problema, but I'm confident that we can hurdle this and make a BOC an agency that will be a source of pride for us and our families. Hindi nagpahuli ang Bureau of Customs sa katatapos lang na GovEx Philippine Summit 2026 dahil ibinida ng ahensya ang kanilang mga ipinatutupad na modernization at digitalization efforts para sa mas mabilis na serbisyo sa publiko. Alinsunod na rin sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos. Nagsilbing resource speaker si Customs Deputy Commissioner Attorney Revzy Escobedo ng Management Information Systems and Technology Group o MISTIG. Ayon kay Escobedo, hindi na lamang isang option kundi isang strategic national priority ang modernisasyon ng customs. Tulay umano ito sa pagpapalakas ng national competitiveness, mabilis na daloy ng kalakalan at pagpapataas ng tiwala ng publiko sa serbisyo ng gobyerno. Kabilang sa mga reformang kanyang tinalakay ang pagpapahusay sa Customs Core Processing System at ang rollout ng mga digital platforms upang maibsan ang red tape. Ipinagmalaki ng BOC ang mga makabagong digital solutions tulad ng Automated Export Declaration System, Enhanced Certificate of Payment, E-Service Catalog, Online Tax Estimator at ang Origin Management System. Layo nitong bawasan ang mano-manong proseso at maiwasan ang pagkaantala ng mga cargo clearance sa mga daungan. Itong ating mga na-introduce na digital technology and solutions, ang epekto nito ay napapabilis yung proseso at procedures ng customs flow at naiiwasan yung delay. Kapag na-address yung delay, bumababa ang cost of doing business para sa mga importers, exporters, brokers, pati na rin sa mga logistics providers. Dapat tanggapin, yakapin natin itong mga bagong teknolohiya para mas mapabuti yung ating ginagawa at mas mapabuti pa yung ating serbisyo natin sa ating mga stakeholders. Asahan pa ang mas pinalakas na border protection at pinaigting na pagsugpo sa transnational crimes gaya ng drug smuggling sa bansa. Dahil yan sa 29 na bagong opisyal na bahagi na ngayon ng Elite Customs Police Rapid Intervention Group matapos sumailalim at pumasa sa matinding pagsasanay. Narito ang report. Kasunod ng mahigit 4 na buwang dikdikang pagsasanay, handa nang sumalang sa aksyon ang 29 na bagong graduate ng Customs Police Rapid Intervention Group Special Operations Training. Sa isang seremonya, personal na binati ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno ang mga bagong mandirigma na mangunguna sa first response ng BOC laban sa mga transnational crime gaya ng drug smuggling. Alam din nyo, kayo ang takapagbuhat ng ating bandila dahil lang nakikita lang ng ating mga kababayan ay yung ating mga collection performance. Ang bihira nila makita ay yung inyong ginagawang buwis buhay. Kapag kayo'y nanguhuli, tayo nanguhuli ng mga smugglers. Hindi biro ang matinding pagsasanay na pinagdaanan ng mga BOC agents sa ilalim ng mga trainers mula sa AFP Special Forces at Presidential Security Group o PSG. Hinasa sila sa pistol at rifle marksmanship, tactical intelligence, close quarter battle o CQB, vessel boarding, search and seizure at tactical combat casualty care. Lahat ng ito ay para higit pang mapalakas ang kanilang kapasidad sa mga high-risk na operasyon at marahas na banta sa mga daungan. Batid ni Commissioner Nepomuceno kung gaano kadelikado ang trabaho ng mga customs agent. Pero kritikal daw ito hindi lang para masugpo ang mga organized criminal groups na nananamantala sa border ng bansa, kundi para mapangalagaan din ang ekonomiya at kaligtasan ng publiko. Alam naman natin, hindi sila pumapalakpak tuwing nakakahuli tayo ng mga illegal, ng mga pinipuslit na sigarilyo,
illegal drugs, agricultural products na sang-ayon sa utos na ating Pangulo, Bongbong Marcos, ito ay unahin dahil ito ay nakakasira sa buhay ng ating magsasaka, buhay ng mga negosyante, buhay ng mga matitinong mga business groups. Kaya't ibinabahagi ko sa inyo ang kanilang pasasalamat. Naging guest of honor at tagapagsalita naman sa seremonya si AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. Binigyang diin niya ang mahalagang papel ng CPRIG bilang isa sa mga frontline defense forces ng Pilipinas. The Customs Police Rapid Intervention Group is part of the country's line of defense against those who exploit our borders and violate our laws. Your work may not always be visible to the public, but it is vital. Every threat intercepted, every successful operation, and every crime prevented contributes to the stability and security of our nation. Pinuri pa niya ang mga graduate na nagawang tapusin ang programa sa loob lang ng 4 na buwan. Ang training nga raw ng Special Forces inaabot ng hanggang 1 taon, kaya talagang nakakabilib ang security arm ng Customs. Ang Enforcement and Security Service at Customs Police Rapid Intervention Group ay 2 lang sa pwersa ng Customs na ang layunin ay tukuyin, habulin at puksain ang mga smuggling operation sa bansa at iba pang illegal activities. Kabilang nga sa mga trabaho nila ang paghuli sa mga drug at agricultural smugglers, pagtiyak na walang makakapasok na illegal na droga at iba pang hazardous materials sa bansa at pagsugpo sa iba pang illegal na operasyon. At itong bagong batch ng mga graduates sa programa ay ilan lang sa mga mangangasiwa ng border protection at interdiction capabilities. Tinungbasan ng pagkilala ang mahaba at tapat na serbisyo ng ilang kawani ng Bureau of Customs Port of Iloilo. Sa ginanap na loyalty awarding ceremony sa Iloilo Customs House, opisyal na binigyang pugay ang mga empleyado na nagsilbi sa loob ng 10, 25 at 35 taon. Hindi rin nagpahuli sa pagtanggap ng pagkilala ang ilang estudyante mula sa University of San Agustin matapos matagumpay na makumpleto ang kanilang on-the-job training sa nasabing ahensya. Parehong pinasalamatan ang mga kawani at trainees para sa kanilang hindi matatawarang dedikasyon na nagpapamalas ng integridad at disiplina. Layunin ng nasabing pagkilala na mas lalo pang patatagin ang tiwala ng publiko sa serbisyong hatid ng Bureau of Customs. Iniluklok bilang bagong sultan sa Masiu sa Lanao ang isang opisyal ng Bureau of Customs sa Cagayan de Oro. Kinilala si Deputy Collector for Operations Attorney Muhammad Ben Usman bilang sultan sa Masiu ng Royal House of Pangampong ang Masiu, isang tradisyonal na liderato sa Maranao community na may mahalagang papel sa pangangalaga ng kultura, pagpapanatili ng pagkakaisa at pagsusulong ng kapayapaan sa kanilang mga komunidad. Ang Sultanate System sa Lanao ay bahagi ng matagal ng tradisyon at pamana ng mga Maranao na ipinapasa sa bawat henerasyon. Nagtapos siyang cum laude sa Mindanao State University. Naging 10 Outstanding Students of the Philippines awardee noong 2010 at noong 2019 ay naging pinakabatang customs collector sa Bureau of Customs sa edad na 29. Kasabay ding iniluklok ang kanyang asawa na si Attorney Rosa Emma Mapupuno Salik bilang Potre Maamor ko Pangampong a Masiu. Isa itong mataas na tradisyonal na royal title para sa mga kababaihang Maranao. Ang ibig sabihin ng potre ay prinsesa, habang ang maamor ay nangangahulugang mapayapa, maunlad o kahanga-hanga. Samantala, ginawaran naman si District Collector Attorney Manuel O. Zurbito Jr. ng honorary title na Datu a Mangompia sa Northern Mindanao bilang pagkilala sa kanyang suporta sa peace and community development initiatives sa rehiyon. Ayon sa Bureau of Customs Collection District 10, patuloy nilang isinusulong ang mas matibay na partnership sa mga komunidad at pagpapahalaga sa kultura kasabay ng serbisyo publiko. Hindi nagpahuli ang Bureau of Customs Port of Manila sa pagpapakita ng pagpapahalaga sa mga empleyadong ina na nagsusumika para sa kani-kanilang mga pamilya. Bilang pagdiwang sa araw ng mga ina na mahagi ang Port of Manila ng mga portable fan. Sakto yan ngayong tag-init.
pero pwede ring gamitin all year round. Nagsalo-salo rin ang mga empleyado sa munting potluck merienda. Ang pagdiriwang na yan ay paraan ng Port of Manila para ipakita ang kanilang pagpapahalaga sa sakripisyo, dedikasyon at kontribusyon ng mga empleyadong ina hindi lang sa kanilang sariling pamilya, kundi pati na rin para sa ahensya. At yan ang mahalagang impormasyon na inyong dapat malaman at patuloy naming babantayan. Ang inyong Bureau of Customs, katuwang ninyo sa seguridad at tunay na serbisyo publiko. Hanggang sa susunod na Customs Balitaan. Susunod, Customs nalaglag na sa listahan ng top 10 most complained government agencies batay sa ulat ng Anti-Red Tape Authority. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng Customs Check. Halos isa sa bawat pamilyang Pilipino ay may kapamilya, kamag-anak, kaibigan o kakilalang OFW o mga Pilipinong nagtatrabaho sa abroad. At sa tuwing nababanggit ang salitang abroad, kadikit na riyan ang balikbayan boxes. Sa tuwing nagpapadala ng balikbayan boxes ang ating overseas Filipino workers sa kani-kanilang mahal sa buhay, nakaagapay ang Bureau of Customs upang maihatid ng tama ang mga kahong bunga ng kanilang pangarap at paghihirap sa ibang bansa. Maliban sa mga OFW, maaari ring magpadala ng balikbayan boxes ang mga kababayan nating naninirahan na sa ibang bayan at ang mga Pilipinong biyahero o namasyal panandalian sa ibang bansa. Alam mo bang may pribilehiyong ma-exempt ang balikbayan boxes na mapatawan ng duty and taxes mula sa BOC? Para ma-exempt, sundin lamang ang mga sumusunod. Una, ikaw ay dapat na dokumentadong OFW under POEA o DFA. Ang halaga ng iyong shipment ay nakabase sa tagal ng pamamalagi sa ibang bansa. Pangalawa, laman lang dapat ng kargamento ay mga gamit na pang-personal at hindi items na pang-negosyo, hindi pang-resale o pang-benta. Pangatlo, ang tax exemption privilege ay maaari ma-avail hanggang 3 beses lamang kada taon. Siguraduhin ding kumpleto ang mga dokumento gaya ng information sheet or custom declaration form na makikita sa customs.gov.ph o makukuha sa iyong consolidator. Kopya ng passport biographical page na nagpapatunay ng inyong pagiging isang Filipino at itabi rin ang invoices o mga resibo ng items na nakaloob sa inyong balikbayan boxes para masigurong tama ang impormasyon at maiwasan ang anumang pagkaantala. Tandaan din na iwasang maglakip sa kahon ng kung anumang mga bagay na ipinagbabawal sa Pilipinas, gaya ng illegal na droga, baril o firearms, bomba o explosives, mga peke o counterfeit na produkto at commercial goods. Para sa buong listahan ng mga ipinagbabawal na produkto, i-check ang Section 118 ng CMTA o ng Customs Modernization and Tariff Act. Ang bawat balikbayan box ay masusing iniinspeksyon ng Bureau of Customs, hindi para pahirapan ang OFW, kundi para masigurong walang makapupuslit ng kahit na anumang makapaghahatid ng panganib sa seguridad, sa ekonomiya, sa kalikasan at sa kalusugan ng mga Pilipino para maiwasan ang anumang problema at pagkaantala ng inyong balikbayan boxes at mapatawan ng penalties. Maging tapat sa pagdeklara ng laman ng box. Huwag maglagay ng bawal. Kumpletuhin ang mga dokumento at siguraduhin din na lehitimo at accredited ang inyong freight forwarders para iwas scam at panluloko. Ang mga balikbayan box ay simbolo ng pagmamahal ng Pilipino sa kanyang pamilya at ang Bureau of Customs ay katuwang ninyo para matiyak na ang pagmamahal na ito ay makarating ng ligtas sa inyong mga mahal sa buhay. Ilan lamang ito sa mga mahalagang paalala ng Bureau of Customs. Tapat sa serbisyo, nagpapaalala para iwas perwisyo.
May nais ka bang iparating kay COM? I-report na yan kay COM. Bureau of Customs. Serbisyong may integridad. Nagbabalik ang Customs Check. Mula sa mga bagahe ng mga biyahero hanggang sa mga kargamentong pangnegosyo, lahat yan may dapat na bayarang buwis. Pero sa kakulangan ng kaalaman, marami nga naman ang naguguluhan sa mga babayaran at sa mga patakaran. Kaya naman dapat na alam mo ang batas at ang karapatan mo para iwas scam o panloloko. Kapag kargado ka ng tamang impormasyon, maayos, ligtas at walang aberya ang mga transaksyon. At siguradong hayahay nga naman ang paglalakbay. Ngayon, mayroon ng malalapitan at masusumbungan. Ano mang reklamo o tanong, idulog mo na yan at sagot ka ng ating Customs Commissioner Ariel Nepomuceno. Dito sa Isumbong kay Commissioner. Isa sa mahalagang sukatan ng serbisyo ng isang ahensya ng gobyerno ay ang bilis ng proseso at pakikinig sa reklamo ng publiko. Nakapagtala ang Bureau of Customs ng isang malaking tagumpay ngayong unang 3 buwan ng 2026. Base sa pagsusuri ng ARTA mula Enero hanggang Marso, hindi nakabilang ang BOC sa listahan ng top 10 most complained agencies. Malayo ito sa 2025 year-end report kung saan nasa ika-10 pwesto pa ang kagawaran. Isa sa mga nasa likod ng pagbabagong ito ay ang digitalization. Sa ngayon kasi ay nasa 96.99% na ng core processes ng BOC automated na. Alamin natin ang iba pang resibo ng reforma. Kung kaya naman sa BOC, goodbye red tape, hello green light! Kasama natin ngayon ang napakasipag na action man ng Bureau of Customs, Commissioner Ariel Nepomuceno. Magandang araw po, Commissioner. Magandang araw din, Carlo, sa ating mga kababayan. Magandang araw. Napakagandang balita na wala na po sa most complained list ng ARTA, ang BOC. Ito pong napakagandang balita po nito, ito po ba ay resulta ng napakalaking improvement ngayon sa customs? At ano po ang reaksyon nyo dito? Unang-una, natutuwa ako personal, kasama yung aking mga katrabaho sa Bureau of Customs. Dalawa yung posibleng ibig sabihin yan. Unang-una, maaring mas nagawa namin na mas maganda yung trabaho namin at konti na yung mga nagre-reklamo. Posible yun. Subalit, posible rin naman na marami pa rin dapat ireklamo yung ating mga kababayan. Kaya lang, nakapagbigay kami ng mga pwede nilang pagsumbungan bukod sa ARTA. Di ba? Ibig sabihin, may mga reklamo pa rin sila. Nagpunta na lang sila sa halip na sa ARTA, nagsumbong sila doon sa isumbong kay Commissioner or nagpunta sila doon sa aming mga opisina dahil alam nila na aaksyon na namin ngayon yung kanilang mga reklamo or doon sa aming hotline. Ang importante rito, mas pagbutihin pa rin ng BOC ang aming yung maayos na trabaho upang talaga mabawasan yung irereklamo ng ating mga kababayan. Yun ang importante naman. Pagdating po sa mga reklamo, isa po talaga sa mga naging reklamo noong 2025 ay yung balikbayan boxes. Yes. Ano po ba yung update natin dito? Una-una, napakarami ang minana namin problema na yun. No? Akala ko nga noong una, 100, 200 boxes lang. Yung mga hindi nakarating doon sa mga bahay ng mga kamag-anak ng ating mga OFWs. Nung nalaman yung problema, humingi ako ng tulong kay Pangulong Bongbong Marcos through Secretary Frederick Go na tulungan kami. Dahil kailangan ng pondo para yung mga trucks na magde-deliver sa mga bahay-bahay sa buong Pilipinas ay mapondohan. Binigay naman kagad ni Pangulong Bongbong yan. Ano? Kinausap rin namin yung mga dapat pagbayaran sana ng mga consolidators, deconsolidators. Yung shipping lines, shipping cost, arrastre, PPA, BIR, na-waive naman yan. Ibig sabihin, hindi na siningil yan sa pakiusap namin. Tinulungan rin kami ng Department of Migrant Workers, ng DMW, sina Sec Kakdak at si Yusek Ulalia. Tinulungan kami. Ngayon, na-release na ng BOC lahat ng containers. More than 90% na lang ang natitira sa mga warehouses naman ng mga forwarders. Meron pa mga ilang boxes na nasa kanila na kailangan nilang i-deliver doon sa mga
bahay or sa mga kamag-anak ng mga OFWs. Pero sa BOC mismo, wala na sa mga pantalan. Dito po sa binigay yung detalye ngayon, mukhang mababawasan na yung mga reklamo pagdating sa balikbayan boxes. At ang nakikita po natin na mga proyekto na ginagawa din ng BOC para mabawasan o ma-address yung mga reklamo ay yung mga inilunsad ninyong tinatawag nating digital upgrades. Yes. Ano-ano po ba itong mga to? Marami naman na ginagawa kami ngayon. No? Unang-una, doon sa mga pasahero dumarating sa Pilipinas, meron na kaming passenger tracking system. Sa mga containers naman, sa tulong din ng PPA, nag-uusap kami niyan at ng private sector, meron na rin tayong container tracking system. May e-trucks na rin kami. Isinama na namin yung mga polisiya kung saan mapapadali yung pag-release nitong mga containers. Meron na rin kaming container tracking system. Marami pa. Napakaraming detalye ng mga payment system. Even sa payment system natin ngayon, pero nakukulangan pa ako dyan. Kailangan improve pa rin natin yan sa Bureau of Customs. Kailangan natin ng mas makabagong CPS, Customs Processing System, na ilalagay natin sometime next year through a public-private partnership. Pagdating naman po sa pagbabayad pa rin, paano naman masisiguro na hindi ma-overcharge sa binabayaran po pagka sa shipment? Paano yung transparency na ginagawa para dito? Ganito, lalo sa e-commerce, no? Kailangan yung ating mga kababayan, puntahan na nila yung Customs Estimator. Yan ay platform na inilunsad namin nitong early this year upang yung mga kababayan natin, uso na kasi ngayon, Carlo, yung sila mismo nag-i-import eh. Halimbawa, gagamit sila ng mga, bibili sila from abroad, Korea, Japan, even China, US. Sila na mismo yung nag-o-order. Then, meron silang payment gateway na pupuntahan. Pero bago nila gawin yon, pumunta sila doon sa estimator, customs estimator. Doon, mag-fill in the blank sila. Magkakaroon niya ng automatic computation. Alam nila kung magkano dapat ang kanilang pagbayaran para wag silang magkamali at wag silang mabiktima ng mga nagpapanggap na meron silang dapat na bayaran na lampas doon sa kanilang mga totoong dapat pagbayaran. Paano po ba ginagawang mas madali ngayon ang pagsusumbong at pagbabayad po sa customs ngayon? Puntahan talaga nila yung isumbong kay Commissioner. Lalabas yan. No? Pumunta lang sila sa internet, i-type lang nila, isumbong kay Commissioner. Yan ay binabantayan ng aking opisina mismo. Kung ano yung kanilang mga tanong. Hindi lang naman mga reklamo. Tanong, paglilinaw, yun nga, reklamo. Yan ay sinasagot ng mga direkta kong mga tauhan. Pagdating naman po sa modernization, paano po ba nakakatulong pagdating sa kampanya kontra smuggling at illegal na droga? Yung pinapagawa ko na customs processing system, kapag yan ay naging nagagamit na natin, doon sa pagsasubmit pa lang ng mga importers ng mga dokumento nila, tawag doon import documents, malalaman na kung peke or original yung kanilang dokumento. Hindi na tatanggapin ng sistema yon. Ngayon, pag yan tinanggap na sistema, meaning authentic o tama yung kanilang mga dokumento, magkakaroon ngayon ng tamang evaluation. Ibig sabihin, malalaman magkano dapat pagbayaran. Hindi na magkakamali yung ang kargamento mo ay mahal, idedeklara mong mura para makatipid ka sa dapat mong pagbayaran duties and taxes. May iwasan na yun. And then yung evaluation, payment hanggang releasing, fully digitalized yan, hindi na mangyayari na mas mababa yung babayaran or mali yung deklarasyon. Electronics, idedeklara mong hindi electronics. So magkakaroon na yan ng correction digitally. Importante yun. Mawawala yung smuggling pag nagkaroon ng full digitalization. Napakahalaga po ng sinabi niyong yan. Pero bukod sa modernisasyon, ito rin po ba yung posibleng pinaghuhugutan ng IM movement ninyo? Yung IM, ang ibig sabihin talaga niyan, integrity, accountability, modernization. No? So sa modernization, doon pumapasok yung digitalization. Ang integridad, ang ibig sabihin talaga niyan, no? Ating mga tauhan, seryosohin nila at gawing totoo yung kanilang sinusumpaan kami. Tuwing Lunes, flag ceremony, nanunumpa kami, meron kaming renewal of pledge sa ating bansa, para sa ating bansa, na ito ang gagawin namin sa aming trabaho. Pagtatrabaho ng tapat, pagtatrabaho ng maayos, dapat to pa rin yun. At yun namang accountability, dapat yung iyong desisyon, yung iyong aksyon, ikaw mananagot nun. Pag ginawa mong tama, masaya ka. Yan ang trabaho mo eh. Ipagmamalaki mo yung trabaho mo. Subalit pag gumawa ka ng mali, ang accountability, ibig sabihin, ikaw mismo ang mananagot
kung ano ang consequences, kung ano ang magiging parusa pag mali ginawa mo. Ano po ang mensahe nyo ngayon sa Customs para hindi na po maibalik sa most complained list ng ARTA? Dapat tuloy-tuloy yung aming pagsisilbi ng tama sa ating mga kababayan. Alam naman ng mga taga-BOC kung ano yung trabaho namin. Isa-isa kami, alam namin yung trabaho namin. Pag examiner ka, alam mo ang trabaho mo. Pag appraiser ka, alam mo ang trabaho mo. Collector, gwardiya, intelligence officer ka, enforcement agent ka, alam mo yung trabaho mo. Kaya ka nga nandyan, kaya tayo nandyan. So dapat gawin natin ng tapat, araw-araw, walang pahinga talaga eh. Araw-araw yung trabaho natin ng tama. At kung may mga reklamo or mga pagpapaliwanag na hiningi ating mga kababayan, ito ay tugunan natin ng mabilis. Yan lang ang paraan talaga upang wag tayo mabalik doon sa mga inirereklamo mga ahensya na nakalista dito sa ARTA. Kaya naman natin gawin yan. Sama-sama, tulong-tulong, open naman ang ating plano, dire-diretso lang trabaho para di na tayo bumalik dyan sa listahan na yan. Congratulations po muli at napakalaking ginawa na nawala na po sa most complained list ng ARTA ang Customs. Congrats po and thank you for your time. Thank you sa lahat po ng inyong mga binahagi ngayon, Commissioner. Salamat, Carlo. At sa ating mga kababayan, thank you sa pagkakataon. Susunod, para sa mga biyahero, ang bagong terminal assignment sa NAIA ilalatag sa Know Before You Go. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng Customs Check. Every year, thousands of motor vehicles enter the country, each requiring accurate validation, proper tax assessment, and coordinated processing across agencies. As the workflow evolved, some steps remained manual or handled separately, creating opportunities to make the process even more connected and seamless. In line with Commissioner Ariel F. Nepomuceno's integrity, accountability, and modernization, or IAM movement, and in close partnership with the Land Transportation Office, the Bureau of Customs takes that important next step today. We proudly launch the Electronic Certificate of Payment, or ECP system, a new and engineered platform from the BOC's Management Information Systems and Technology Group to optimize and streamline the motor vehicle importation process. The ECP system integrates all major stages: submission, validation, processing, and transmission into one secure and automated workflow. Duties and taxes are automatically verified through the BOC's E2M system, while enhanced review mechanisms ensure that only validated and tax-compliant vehicle information is sent to the Land Transportation Office for registration. With the valuable support and collaboration of the LTO, a real-time feedback link with the Land Transportation Management System is now in place, strengthening interagency coordination and enabling faster, more seamless exchange of information. For stakeholders, the system offers simpler, more transparent processes, online registration, real-time tracking, and complete audit logs that reinforce visibility and institutional integrity. The ECP system also expands coverage to all motor vehicle transactions, including replacement parts, ensuring consistency and accuracy across the entire workflow. With this launch, and guided by the IAM movement, the Bureau of Customs moves confidently toward a more connected, technology-enabled, and citizen-focused future, delivering better service for stakeholders and the Filipino public. Nagbabalik ang Customs Check. Planong bumiyahe pero ayaw mong mahagard sa airport? Nako, relate na relate tayo riyan. Dahil wala na sigurong mas nakaka-stress kesa maligaw ng terminal kung kailan malapit na ang flight mo. Kaya para iwas abala at iwas-iwan sa eroplano, narito ang mga dapat tandaan at mga paalala para laging know before you go.
mga bagong terminal assignments na sa Ninoy Aquino International Airport para mas mapabilis ang daloy ng mga pasahero. Kung balak mong lumipad, domestic o international flight man yan, importanteng i-double check kung saang terminal ka dapat pumunta para iwas abala. Sa Terminal 1, dito naka-assign ang mga international flights ng Philippine Airlines, China Airlines, Eva Air at AirAsia. Dito rin nakatalaga ang ilan pang foreign airlines. Kung domestic naman ang biyahe mo, sa NAIA Terminal 2 ka pupunta. Dahil dito, pinoproseso ang mga domestic flights ng Philippine Airlines, PAL Express at AirAsia. Sa Terminal 3, ang pinakamalaki at pinakabagong terminal ng NAIA, dito naman matatagpuan ang karamihan ng international carriers tulad ng Air China, Japan Airlines, ANA, Cathay Pacific, Emirates at marami pang iba. Dito rin ang terminal ng lahat ng domestic at international flights ng Cebu Pacific. Kaya bago ka bumiyahe, siguraduhin alam mo ang tamang terminal ng iyong flight para iwas abala at delay. Know before you go. Isang paalala mula sa Bureau of Customs para sa ligtas, maayos at stress-free na biyahe. Susunod, pagpapalawig ng validity para sa importer accreditation, malaking tulong sa solar industry at mga negosyante. Huwag po kayong bibitiw, magbabalik pa ang Customs Check! Mabuhay and welcome to the beautiful islands of the Philippines. To help make your arrival smooth and stress-free, here are some simple customs tips to keep in mind. Things you can bring, things you can't, what you need to declare, and what steps to take if your items are held. The Bureau of Customs, or BOC, is the friendly team tasked with checking baggage and goods entering the country. Their role is to protect everyone's safety, prevent prohibited items from coming in, and ensure proper declarations are made. When you arrive, certain items need to be declared. These include goods you've purchased or acquired abroad, agricultural products like plants, seeds, and food items, foreign currency exceeding $10,000 or its equivalent in other currencies. Philippine peso import and export would need BSP permit, while foreign currencies need to be declared. If you're bringing more than the mentioned amount, simply ask for a foreign currency declaration form at the customs desk or through the e-travel system. Quick and easy step. Most personal items, such as your clothes, toiletries, and gadgets, are perfectly fine as long as they don't exceed the allowable limit, especially if they're clearly for your own use and not intended for resale. It's important to be aware of prohibited and restricted items when entering the Philippines. Prohibited items aren't allowed by law, while restricted or regulated items might need special permits from the relevant government agencies before they can be released. Here's the list of some common regulated items in the Philippines. Customs officers might need to hold or confiscate something from your baggage. Don't worry, it's all part of the process. To avoid these hassles, check regulatory agencies for specific limits as the implementing agency, while the BOC is required to follow and implement prescribed limits. Confiscated items are turned over to regulatory agencies, while others are subject to BOC disposal through donation, auction, or condemnation. If you need help, you can contact the Bureau of Customs Customer Assistance and Response Service. Hotline number 02-8705-6000. Email boc.cares@customs.gov.ph. Always declare when necessary. Steer clear of prohibited items. And don't hesitate to ask for help if you're ever unsure. Welcome to the Philippines. Hope you have a wonderful stay. A public service announcement from the Bureau of Customs. Protection in action. Service you can count on. Your voice matters. Report issues or feedback directly to the Commissioner. The Bureau of Customs. Integrity in service.
Nagbabalik ang Customs Check. Pinuri ng solar industry at grupo ng mga negosyante ang pagpapalawig ng validity ng importer accreditation ng Bureau of Customs. Para sa solar companies, malaking tulong ito pagdating sa energy security ng bansa. Narito ang report. Mas pinadali ng gobyerno ang pagpasok o pag-import ng solar panels at ipapanggamit para sa clean energy sa Pilipinas. Yan ay dahil sa pinalawig na importer accreditation ng Bureau of Customs. Kung dati taon-taon ang pag-renew nito, ngayon 3 taon na ang validity ng dokumento. Ayon sa Philippine Solar and Storage Energy Alliance o PSSEA, sagabal ang dating taon ng renewal para sa importer accreditation pagdating sa daloy ng teknolohiya para sa clean energy na pumapasok sa bansa. Kapag may delay sa papeles, pwedeng maantala ang pagpasok ng solar panels at battery systems. At kapag naantala ang importasyon, delay din ang pagpapatupad ng solar projects. Bawas gastos ito sa kanila at mas mabilis ang paghahatid ng serbisyo. Ikinatuwa rin ng European Chamber of Commerce of the Philippines ang extension ng validity ng importer accreditation. Mas madali raw makakapagnegosyo sa bansa dahil dito. Mas matututukan pa ng mga negosyante ang operasyon ng kanilang mga negosyo dahil mababawasan ang iisipin nila sa pag-aasikaso ng mga papeles. Giit naman ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, mahalaga ang feedback ng ECCP at iba pang stakeholders para mapabuti ang mga patakaran sa BOC. Pakay raw ng customs na mapadali ang lehitimong kalakalan habang patuloy na pinangangalagaan ang pagbabantay sa border ng bansa at pangungulekta ng kita para sa gobyerno. Pinuri naman ni Commissioner Nepomuceno ang magandang revenue performance ng Port of Batangas. Pumalo kasi ng 22.21 billion pesos ang koleksyon nila para sa buwan ng Marso. Mas mataas yan sa 19.16 billion pesos na target ng Port of Batangas. Kaya nagresulta ito sa higit 3 billion pesos na surplus. Tinawag na Model of Excellence ni Nepomuceno ang Port of Batangas pagdating sa Customs Administration. Patunay raw ito na kapag mahusay, malinis at mabilis ang pamamahala, nakikinabang hindi lang ang BOC kundi pati ang ekonomiya at publiko mula sa mas malaking koleksyon. Isang oras na hitik sa aksyon, impormasyon at tunay na malasakit. Sa ating pagtatapos, baunin ninyo ang katiyakang ang inyong Bureau of Customs ay hindi lamang tanod ng ating mga hangganan, kundi kaisa rin ninyo sa pag-angat ng ating bayan. May tanong man o reklamo, asahan ang mabilis na sagot at tapat na aksyon. Dahil ang customs na inyong kinagisnan ay ang customs na ngayon ay inyong maaasahan. Ako si Carlo Lorenzo. Magkita-kita tayo muli sa susunod na Lunes para sa mas malakas na balitaan at mas tapat na serbisyo publiko. Ito po ang Customs Check para sa bawat Pilipino, para sa bagong Pilipinas.